Hi mga Marangs! Welcome back again to my channel. We are planning to travel Dubai by next month. Hopefully, kung makakakuha ako ng visa or mabibigyan ako ng grant visa. Kaya ngayon guys, ang ginagawa ko ay nagre-research or nagbabasa kung paano mag-apply ng tourist visa papuntang Dubai. And then nalaman ko na ganito lang pala yung pag-a-apply ng visa papuntang Dubai. Hindi naman ganon ka-komplikado. Kaya kung ikaw ay napadaan dito sa channel ko ngayon, gusto mong magkaroon ng idea or kung ano yung mga requirements, tara at samahan mo ko at isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nag-gather kong info kung paano mag-apply ng tourist visa papuntang Dubai. Kaya keep watching! Guys, bago ang lahat, hindi ako travel expert. So, for today, ang isi-share ko ay kung ano yung mga nag-gather kong info or na-research kung paano mag-apply ng tourist visa papuntang Dubai. Kasi if ever, ay baka magta-travel nga kami next month. Kung mabibigyan ako ng grant visa. Pangalawa, meron akong mga shared videos kung paano, DIY to ha, kung paano mag-apply ng tourist visa papuntang Australia, papuntang US, kung paano yung pag-a-apply ng visa sa US Embassy sa Manila, or experience ko sa embassy kung ano yung mga question or tinanong sa akin noong interview, at meron akong mga shared videos na travel entry requirements papuntang Taiwan, Macau, Hong Kong, Cambodia, Vietnam, and many more guys related sa pagta-travel. Kaya kung gusto nyong malaman or magkaroon ng idea, lalong-lalo na sa mga first timer na napadaan dito, ay i-check nyo lang yung channel ko or i-browse nyo lang guys. Lahat ng mga yon ay makakatulong sa inyo or at least makakuha kayo ng idea kung paano mag-travel papunta sa mga countries na yon. And then, now, ano nga ba ang application ng tourist visa papuntang Dubai? Meron akong nabasa dito na article about it and mukha naman na madali lang yung mga requirements at steps ng pag-a-apply ng tourist visa papuntang Dubai. So dito, bago ka mag-apply, may mga bagay-bagay na kailangan mong malaman at i-consider sa pag-a-apply. Sabi dito, which is true naman, una is yung visa types at duration. Dito sa visa types at duration, ang UAE ay nag-o-offer ng iba't ibang klase ng visa. Ito yung may 30 days, 60 days, at multiple entry visa. So, bago ka mag-apply ng visa, alamin mo muna kung ano yung duration ng stay mo at kung ano nga ba talaga ang objective ng pagta-travel mo or sa pag-a-apply ng visa. So, yun yung number 1 na dapat i-consider or kailangan malaman. Visa types at duration ng stay mo sa pagta-travel. Pangalawa ay ang eligibility criteria. So, dito, qualified ba ako sa pag-apply ng tourist visa? So dito, ibig sabihin, kailangan mong ma-meet yung standard sa pag-a-apply ng visa. So ibig sabihin, dapat meron kang mga valid passport, at least valid ng 6 months. And then, ano pa ba? Confirm return ticket, flight ticket. So, not sure kung tama ba yung nabasa ko dito na talagang confirm na. But it says here na confirm. So, yes, maybe it's confirmed. And then, pangatlo is the proof of accommodation. And another one is the sufficient funds to cover your stay. Sufficient funds, ito yung pinaka-importante. Ito yung parang magsasabi kung talaga bang kaya mong i-provide yung pagta-travel mo sa Dubai or pag-i-stay mo sa Dubai. Or kaya mong i-cover yung travel expenses mo sa pagta-travel sa Dubai. Pangatlo na kailangan mong i-consider or malaman sa pag-apply ng tourist visa ay ang application method. So, sa application method nila ay pwede kang mag-apply through travel agencies, sponsor, and online visa application portals. So dito, ibig sabihin, like kung ako mag-a-apply, pipiliin ko na lang kung ano yung convenient sa akin. Kung through online ba or kung may sponsor para alam nyo yon, baka mas may chance na mabigyan ako ng visa or pupunta sa agency para mag-a-assist sa akin sa pagpaprocess ng papers. So dito, piliin nyo kung ano yung mas convenient sa inyo, kung through online lang ba, DIY, or
sa agency or alam niyo yon, through sponsor. And then another one to consider is the approved travel agencies. So dito ibig sabihin, yung sa approved travel agencies, kailangan daw i-make sure na yung mga travel agencies na a-applyan nyo ay mga reputable or authorized visa application para iwas scam. Para malaman daw kung authorized yung agency, ay kailangan yung i-check sa list ng mga approved agencies sa official UAE government website nila. Which is true naman guys. Bago tayo mag-apply, like for example, kung mapa-online man or mapa-agency, kailangan i-check muna natin kung authorized ba yung mga yon para hindi sayang ang pera. Kailangan din nating i-consider ay about sa visa fee. Diba, nabanggit kanina na may mga iba-ibang types ng visa kung ano yung mga dapat mong applyan. Yung 30 days, 60 days at multiple entry. So dito, syempre kung mag-a-apply ka ng visa, magdidepende ka kung ilang days yung kailangan mong i-stay sa pagtutour mo sa Dubai. So like 30 days, ibig sabihin iba-iba yung price. Yung 30 days which is more mura kasi 30 days mas short yung stay mo dito. Alam mo yun, kailangan meron ka ding budget dito para sa pagbabayad mo ng visa fee. So now, hindi ko alam kung magkano kasi hindi naman minention dito kung magkano yung mga fees. Dito sa part na to is kailangan natin i-check sa official website nila kung magkano yung mga fees nila. Another one to consider or malaman sa pag-apply ng visa ay ang processing time. So dito kapag nag-apply ka ng visa, much better to apply in advance. Parang sa akin, plan namin next month. In advance ba yun? So siguro mas okay kapag nag-apply ka ng visa like 2 months before your flight or like, yes, 2 months, at least 2 months. Ayun, okay lang guys. Ang advice niya dito is, kailangan kapag nag-apply ka ng visa is, kailangan in advance para hindi ka gahol sa time. In case dito, kapag like natagalan, may problema sa processing, at least meron kang enough time. So kapag online naman, may nabasa ako dito na article na it would take like 3 days ang application or 3 days malalaman mo na kung grant or denied yung visa mo. But then, ang alam ko dito is case-to-case basis. Kung kailangan nila is more additional documents or supporting documents from you, then mas matagal pa yung process. Kasi, syempre, another day, nahihintayin nila yung mga ipapasa mong documents. So, yun yung kailangan mo pang malaman about sa pag-process or pag-apply ng tourist visa, yung processing time. And then, another one is the sponsorship requirements. Dito, ang sabi is, kung plano mong mag-tour sa Dubai, it may require sponsor such as accommodation for hotel or relative na nakatira sa UAE. So, kailangan dito maintindihan yung sponsorship requirements if applicable sa iyo kung like for example sa akin is may mag-i-sponsor sa akin na nakatira sa or resident sa UAE. So if applicable sa iyo na nag-apply ng tourist visa, then sabihin sa mag-i-sponsor sa iyo na mag-provide ng mga necessary documents from the sponsor. So lahat-lahat 'yon. So dito sa case na to, kailangan mong alamin kung ano yung mga documents na kailangan sa sponsor mo. Siguro ito yung like for example resident address, passport, syempre mga IDs, and kung kaya kanyang like mga bank statement. Normally yung mga ganun naman guys. Another one na kailangan yung malaman kapag nag-apply kayo ng visa ay ang travel insurance. So ang travel insurance dito sabi is highly recommended kapag nagta-travel ka sa UAE. Ako madalas kaming mag-travel, actually hindi ako kumukuha ng travel insurance. Kumukuha lang ako nung during COVID kasi nung COVID is talagang nagta-travel pa rin kami. So in case, alam mo yon, ma-COVID ka, meron kang insurance. So dito, highly recommended na kailangan mong kumuha ng travel insurance. Sa travel insurance nila, kailangan covered ang medical, lost baggage, ano pa ba, trip cancellation, and other unexpected cases. Kaya ensure na yung insurance mo is accurate sa UAE policy nila. Kailangan mong malaman din yung mga rules and regulations.
like respecting local traditions, laws such as yung mga dress code nila, syempre, di ba? Public behavior, alcohol consumption, and photography restrictions. Well, sa UAE, make sure guys na alam niyo yung mga customs nila. And last na i-consider ay kung kailangan mong malaman ay ang renewal or extension. Kapag nag-extend ka ng visa is ahead of time or in advance. Hindi yung hihintayin mo na expire na yung visa mo. Like for example, expire today and then bukas ka mag-a-apply. So dito, kapag gusto mo daw mag-renew or extend pa ng visa, kailangan mong mag-file ng renewal or extension before mag-expire ng visa. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan mong tandaan bago mag-apply ng visa papuntang Dubai. So ngayon naman is pupunta tayo sa process kung paano mag-apply or paano mag-process ng application for tourist visa papuntang Dubai. Una is sabihin muna kung anong visa ang a-applyan mo. Yun nga nasabi ko na naman kanina kung 30 days, 60 days, or multiple entry. Pero syempre, yung common na kinukuha ng mga tourists na nag-a-apply is 30 days. Second, gather all the desired documents. So ito yung passport, complete visa application, yung passport size photo, at copy ng round-trip flight and itinerary. Another thing is the proof of accommodation, hotel booking, or invitation letter from your sponsor. Another one requirements is the bank statement or proof of financial capability. So another thing is travel insurance coverage. Yun nga yung nasabi natin kanina na highly recommended nga daw ang travel insurance. Maiba is any additional documents na nire-require ng visa application center. Siguro, for example, meron kang sponsor, may mga additional documents pa from your sponsor. Third step is choose an application method. Dalawa yung method ng pag-a-apply ng visa to Dubai through travel agency. Yung isa naman is direct through Dubai Visa Processing Center, yung online. Sabi ko din kanina, piliin mo na lang kung ano yung mas convenient sa'yo. Kung kuha ka ng agency na tulong sa'yo or i-DIY mo na lang. Pagkatapos mong mag-gather at alam mo na kung saan ka mag-a-apply, kung through agency ba or through online, next thing to do is to submit your application. Like for example, nag-apply ka sa travel agency, so dito kailangan mong i-provide lahat ng mga kailangan na documents para sa pag-a-apply mo ng visa. Sa isa naman, kung direct application naman, kailangan mong i-visit yung Dubai Visa Processing Center website and then kailangan ma-fill upan yung form and then upload mo yung mga necessary documents like yung mga passport, lahat kailangan mong i-scan yon and then i-upload mo, and next is pay the visa fee and then submit the application. Ganun naman karamihan kapag online. Kapag okay na, another step is pay the visa fee. Again, hindi ko alam kung magkano yung visa fee nila. Wala naman binanggit dito kung magkano. So, yung sa visa fee ay pwede kang magbayad through online payment, bank transfer, cash payment sa Visa Application Center. So, for example, like sa VFS Global sa Makati, make sure na nakapagbayad ka talaga kasi kung hindi ay pwedeng ma-hold yung application mo, which is magkukos ng mas matagal na process sa application mo or hindi mapaprocess yung application mo. Ganon. So, kailangan make sure na nakapagbayad ka. Online man yan or sa agency. Next, kapag nakapagbayad ka na ay pwede mong i-track yung application para alam mo yung status kung may progress na ba sa application mo. Ibig sabihin, after presenting your application, meron silang ibibigay sa inyo na tracking system para anytime na gusto nyong i-track or gusto nyong i-check yung application nyo is pwede nyong i-check online. And then, next is kung alam nyo na kung ano yung result, like for example, grant visa, yay! Kailangan nyo nang i-collect yung visa nyo. Once na yung UAE visa application is authorized, meron kang marireceive na notification about sa status ng visa mo. Ibig sabihin, pwede mo nang i-gather yung visa mo sa Visa Application Center. So dito, ensure na dala mo yung mga necessary documents or identification or supporting papers when managing the visa.
Then last, syempre alam mo na, nag-grant na yung visa mo. Ang last na nagagawin mo ay mag-prepare para sa trip mo. Kailangan mo nang mag-empake, kailangan mo nang i-ready yung mga documents in case nahanapan ka ng mga, alam mo yon, additional requirements sa immigration dyan sa Manila. Yung mga additional documents na minsan is dino-double check nila. Yun lang. Ang about dito sa nag-gather ko na mukhang easy naman yung pag-a-apply ng visa papuntang Dubai. So, dito, remember yung my step, gather the documents, choose the application method, submit your application, track its progress. Once approved, collect your visa, then experience the dazzling city of Dubai. Ayan lang guys, based on my understanding sa pag-apply ng Dubai tourist visa. Sana today, meron kayong natutunan or at least nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-apply ng tourist visa papuntang Dubai. So now, sabay-sabay tayong mag-lodge ng application. Yes, I think gagawin ko is through online na lang guys. Yup. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan, please click like. Kung may mga question, just comment down below. See you again sa susunod na video. Bye!